Si Ja Morant ang isa sa mga guards na number 1 sa points in the paint. Ng 2022, siya ang leader sa stats na yon at siya din ang number 1 player na ang points galing sa drive or papasok ng lane, mapa layups or dunks. Sa 2023 season, kasama din siya sa top 5 na mga players na mataas ang points sa loob ng paint. Pagdating ng 2024, limitado nga lang yung games na nalaro niya. Ang top 3 sa scoring average sa season na to sina Luka, Giannis at SGA. Sa points in the paint, si Luka pang number 17, si SGA pang number 13. Ang kasama sa top 5 or top 10 ay si Giannis. Babalik na si Ja Morant next season. At babalik na rin sa Memphis yung nasa 25 points, 5 rebounds at 8 assists per game ni Ja Morant. Kung meron mang isang signature move siya na ginagawa sa NBA, ito yung cross jab. Since college niya pa ginagawa ang moves na to. Common din namang ginagawa to ng mga guards katulad ni Donovan Mitchell, De'Aaron Fox, kahit si Kyrie common sa kanya. Ito yung naiiba nila yung direksyon galing sa crossover. Si Ja Morant explosive pa na player na kapag ginawa niya yung cross jab, ide-diretso talaga niya sa loob ng paint. Kaya mataas ang average niya doon. Ang scoring ni Morant sa paint mas mataas pa sa average si Gobert sa points sa buong season. So ang pinagmumulan kasi ng cross jab ni Ja Morant ay yung carrying. Dito sa Pilipinas ang tawag ata dito lifting. Yung parang binibit-bit ang bola at ilang beses sa hakbang. Hindi lang naman si Morant ang gumagawa ng carrying, pero ito dati yung nirereklamo kay Isaiah Thomas ng Bulls. Dahil nga naging unstoppable nun si IT sa Celtics habang ginagawa niya yung carrying. Kay Ja Morant naman, common niyang gagawin din sa game. Mapapansin kay Morant na nakailang hakbang na siya bago niya ulit ibaba yung bola. Kaya nga yung ibang mga fans tinatawag siyang humahakbang sa hangin. Nagkakaroon siya ng buwelo sa cross jab na parang andali lang niya nagagawa yung signature move na yon. Tulad na lang sa clip na to, nakatatlong hakbang na siya bago na ibaba yung bola sa harapan ng referee. Yung tatlong nagawang hakbang ni Ja Morant, dalawa lang kasi ang bilang nun sa NBA dahil magsisimula ang bilang sa 0. Ang rule naman kasi ng carrying sa NBA, hanggat hindi nila nilalagay sa pinakailalim ng bola yung kamay nila, hindi yun matatawagan ng carrying. Basta nasa gilid ng bola, ang isa pang loophole dun kung yung bola ay umiikot pa sa kamay or sa palad ng player. Pwede niyang ihakbang yung mga paa niya habang nasa ganong status yung bola na hindi matatawagan ng traveling. Sa bilis din ni Morant, hindi rin basta-basta makikita ng mga referee. Pwera lang kung slow motion. Sinabi na rin to dati ni Donovan Mitchell na hindi lang naman si Morant ang gumagawa nun. Halos lahat ng player. Marami mga fans kasi ang nagrereklamo kay Morant na bakit hindi tinatawagan siya ng traveling ay nakailang hakbang na siya na hawak niya yung bola. Alam na rin kasi ng mga defender naman na si Ja Morant ay magko-cross jab oras na binuhat niya yung bola at ginawa niya yung carrying dahil kukuha siya ng buwelo. Pero hindi pa rin siya mapigilan ng defender. Ginagamit din ni Ja Morant yung cross jab kapag nasa pick and roll siya. So kalimitan to kapag kasama niya either si Jaren Jackson Jr. or kaya si Steven Adams. Pero mostly si Steven Adams yung sa split pick and roll. Mula doon kasi nakakapasok talaga ng loob ng paint si Morant at nakakascore. Ito rin yung reason kung bakit si Zach Edey ang kinuha ng Memphis dahil sa pick and roll offense nila. Yung split pick and roll ginagamit yun ng Memphis lalo na kapag naka-zone defense yung kalaban. Ang question pa doon kung gaano kagaling si Zach Edey sa pick and roll dahil ang unang choice talaga ng Memphis si Donovan Clingan kaso naunang napili ng Portland.